I am Angelillian, or welcome to my channel. I designed, I cut and sew an outfit, even gowns. Ang bust ang pinaka-common reason why meron tayong dart manipulation kasi yung dibdib natin ay mataas. Kung i-base natin sa flat na surface, kinukuha natin yung bust point from shoulder down, tapos yung dot, yung ang pinaka-bust point. From bust point around 3 inches outward, yun ang pinaka-central part of manipulation happen. Usually gamit natin sa corset, sa mga gown at saka sa mga casual dress. Dito karaniwan tinatama natin yung dart sa malalim na bahagi. Pero kung ang disenyo ng gown or anumang damit dito sa gitna, tapos sa circumference, doon natin i-manipulate at kukunin ang technique sa pagbabawas. The dart manipulation at the back is usually because of the deepness sa may baywang natin at saka sa may zipper line. Kakaiba siya sa may harapan kasi yung sa harapan sa may dibdib naman ang dahilan. Tapos dito sa line 1, karaniwan binabawas siya, hindi tinutupi. Sa line 2, karaniwan ginagawa natin pag manipulate is tinutupi natin. Sa line 3, katulad sa line 1, binabawas siya, hindi siya tinutupi. Ano bang kahalagahan ng dart manipulation? Yun ang karaniwang tanong sa iba, lalo na sa mga beginners. Kasi pag wala tayong dart manipulation, yung fit ng damit or gown na ginagawa natin, iba sa fit ng may manipulated na dart. Paano ba siya gamitin? Makikita nyo ang paggamit nito pag nag-pattern na tayo ng mga damit at maunawaan ninyo kung saan siya gagamitin at paano siya gagamitin. Isang dart manipulation na lang yung kulang natin, yung sa may lower part. Pagkatapos ng last part, doon ipapakita ko na sa inyo kung paano siya gagamitin para din naman pag nag-tutorial tayo, hindi siya mahirap maintindihan, tapos dali na lang siyang masundan. Sa lower part ng garment, hindi siya masyadong maraming dart. Na katulad ng upper body sa front, marami siyang dapat i-manipulate dahil sa maraming malalim na bahagi. Tapos sa dibdib natin, yung sa lower part, yung sa may puwitan lang at sa may tiyan, yung dapat ma-manipulate tayo ng dart. Sa may bandang likod, dapat i-less natin ng 3/4 to 1 inch pababa from the straight line, which is the front line. Dahil sa lalim ng likod natin, tapos mas matindi pa kung liyad yung magsusuot tapos malaki yung puwit. Yung sa may zipper line, bawas din tayo doon kung malaki yung puwit sa magsusuot. Tapos idodouble na lang din natin yung dart. Dito sa dart manipulation, yung pass point is siya yung level 0. Sa loob ng circumference, yun ang 1 inch every opening ng bawat line. Yung bawat opening ng line, nagbabago yan siya depende sa cup size ng bust. Yung 1 inch na opening sa cup A at saka cup B lang siya akma. Kapag cup C at saka more pa, malalim na dapat yung bawas natin sa line. Sa may bandang likod, dapat bawasan talaga yung line 1 saka line 3. Lalo na kung yung liyad yung likod tapos malaki ang puwit. Kasi pag hindi yan binawasan, yung zipper magbukol yan. Hindi siya mag-lay flat dun sa may likuran. Ganon na din sa lower part ng gown or sa skirt. Karugtong siya sa upper bodies. Bale yung sa zipper line, bawas din tayo pababa para ma-form yung sa may likod hanggang sa may puwitan. Isang dagdag kaalaman,